Pasok dyan! Umalis na ang Pangulo. Lampas bewang na yung tubig. Pero ito na ang Marawi ngayon. Narito na ang mga balitang dapat niyong malaman. Magandang gabi. Ako si Ato Maraulio. Ako naman si Maki Pulido at ito ang State of the Nation. Gaya noong magka-surge sa COVID cases noong Abril, pumalo na naman sa mahigit 10,000 ang mga bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw. Yan po ang pinakamataas na naitala nitong nakaraang halos 4 na buwan. 37 lugar sa buong bansa ang naka-alert level 4 pagdating sa dami ng kaso at pagkapuno ng ICU beds. Kabilang na ang 8 lugar sa Metro Manila. May report si Joseph Morong. Nalulunod na sa dami ng pasyente ang Lung Center of the Philippines na isang COVID referral hospital. 125% ng puno ang kanilang emergency room, habang 75% ng puno ang kanilang ICU. In our worst case scenario, in the months of March, April, May, we were 200% of capacity dun sa ER. Ang bilis tumaas the past few days. Compared to last week, 2 weeks ago, ganyan eh. But the last few days, nag-exponential. Starting this weekend. Ang East Avenue Medical Center sa Quezon City na pinagdadalhan naman ng mga suspected at confirmed COVID cases, 80 to 90% ng okupado ang COVID ICU beds at mga regular COVID beds. Ang ilang pasyente naghintay ng hanggang 2 araw sa emergency room bago mabigyan ng kwarto. 10 to 11% na po yung aming positivity rate. Ito po ay worrisome for the community, primarily because ibig sabihin, mabilis ang pagkalat ng COVID-19 sa komunidad natin. Ang St. Luke's Medical Center naman sa Quezon City at Taguig, kahapon pa lamang 72% ng puno ang COVID beds, habang 68% ng okupado ang COVID-19 ICU. Ang problema namin yung ICU because then we have only 12 ICU beds that can be available. Kaya Jonathan, hindi namin pinupuno yung ICU because we know that our patients in the COVID ward, 30% of them will deteriorate and become ICU patients. Ang One Hospital Command na tinatawagan ng mga naghahanap ng COVID hospitals, triple na raw ang idinamin ng natatanggap na tawag noong Hulyo kumpara noong Hunyo. Ngayong Agosto, umaabot na raw ito sa 700 calls sa isang araw. Ayon sa Department of Health, 29 na lugar sa buong bansa ang naka-alert level 4 o nasa moderate to critical na ang COVID-19 risk classification at okupado na ang lampas 70% ng COVID beds o ng ICU beds ng mga ospital. Bukod pa riyan ang 8 lugar sa Metro Manila na naka-alert level 4 din. 17 LGU naman sa Metro Manila ang naka-alert level 3 o 50 to 70% na ng COVID at ICU beds ang okupado. Gayon din ang mahigit 30 iba pang lugar. Hindi pa kinukumpirma ng DOH kung may community transmission na ng mas nakakahawang Delta variant na posibleng dahilan ng pagsipa ng bilang ng COVID cases. Ayon sa DOH, buong Metro Manila na ang may kaso ng Delta variant. 147 na ang bilang ng mga kaso. Sa buong bansa, 450 na ang kabuuang dami ng Delta variant cases matapos dumagdag ang 119 na kaso. 118 na naka-recover na habang inaalam pa ang kondisyon ng isa. Ayon din sa DOH, 10,623 ang naitalang bagong kaso sa buong bansa ngayong araw. Pinakamataas yan na naitala sa loob ng halos 4 na buwan at kalapit ang mga bilang na magka-surge nitong Abril. Pinakamataas din sa loob ng mahigit 3 buwan ng active cases ngayon na 74,297. 247 ang mga bagong namatay sa COVID, pinakamataas sa loob ng halos 4 na buwan. Paulit-ulit na paalaala ng gobyerno magpabakuna na para maiwasan ang malalang COVID na nauuwi sa pagka-ospital at pagkamatay. Joseph Morong, GMA News. Sa unang araw ng pagpapatupad ng bagong ECQ sa Metro Manila, may mga natiketan na agad na hindi authorized persons outside of residence o APOR sa Quezon City. May nakipaghabulan pa sa mga otoridad. May report si JP Soriano.
Nakipagpatintero ang lalaking ito sa mga humahabol sa kanyang taga-task force disiplina sa Banawe, Quezon City. Bukod kasi sa hindi siya authorized person outside residence o APOR, wala rin siyang maipakitang ID. Hindi na siya nagbigay ng pahayag. Ang pakiusap natin, kung wala ka lang naman ding mahalagang na lakad, manatili tayo sa ating mga tahanan. Naaktuhan namang nagpe-pedicure ang babaeng ito sa tabing kalsada. Matapos kunin ang kanilang impormasyon, tinikitan sila ng mga otoridad. Sinita rin sa lugar ang mga may kainan na may mga nagkukumpulan at may nakatambay. Sa may Quezon Memorial Circle, mga nagbibisikleta naman ang binabantayan. Sa trabaho po ako sa manufacturing. Dahil maigpit ang bili ng mga APOR lang ang papayagang lumabas at bumiyahe, naabutan na ng lockdown ang ilang pasahero sa Manila North Harbor. Ang restrictions po, i-impose natin sa mga pasahero kasi malinaw naman po yung panuntunan ng IATF na tanging mga authorized persons outside of their residence lamang yung papayagan natin bumiyahe. Pasaya po, palabas po yung APOR natin, company ID o di kaya COE. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, pinapauwi rin ang mga hindi APOR. Yan po, pasensya na po at bawal po tayo. Walang pinagkaiba ang patakaran sa mga paliparan. Kahit may tiket na, basta't hindi essential travel, hindi makakasakay ng eroplano. Kumpara naman sa mga nagdaang ECQ, mas marami ang pampublikong transportasyon ngayon. Sa may EDSA bus carousel, mahaba ang pila ng mga bus dahil walang gaanong pasahero. Ikinatuwa yan ng ilang commuter dahil hindi sila mahihirapang sumakay. Yun nga lang, kailangan nilang maghintay ng kaunti. Mas marami rin ang bus sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Mas kaunti naman ang bumabiyahing jeep. Sobrang hirap po, mas mahirap kaysa dati na taglitan lang, meron na. Ngayon talaga napakahirap, napakadalang ng sasakyan. Tengga naman sa Visayas Avenue ang mga driver ng jeep. Matumal ma'am, kasi nung hindi pa nag-ECQ, medyo matumal na rin, lalo na ngayon, matumal na. Kaya tiyaga na lang para may pangkain, may maiuwi sa pamilya. Laki po ang nawala sa amin dahil yung kita namin halos kalahati na lang. JP Soriano, GMA News. Sangkatutak na checkpoint ang inilagay sa mga border ng Metro Manila ngayong ECQ. Hindi pinalusot ang mga walang kaukulang dokumento pati na mga residente ng NCR na hindi naman otorisadong lumabas. Matinding traffic tuloy ang naranasan sa mga checkpoint kanina. May report si John Consulta. Naglatag ng dalawang checkpoint na pasok ng Metro Manila sa North Luzon Expressway. Ang mga driver at pasahero hinihinga ng ID o anumang dokumento na magpapatunay na pwede silang lumabas ngayong Enhanced Community Quarantine. May special lane para sa mga emergency vehicles gaya ng ambulansya. Priority rin paraanin sa checkpoint ang mga delivery truck ng pagkain at iyo pang essential goods. Hindi naman bababa sa 10 motorista ang natikitan dahil hindi naman sila APOR. Isa sa mga hinarang ang pick-up na ito na nagpaalam na makikiraan para bumili ng piyesa ng sirang sasakyan. Sira po kasi yung gamit namin. Kailangan po namin bilhin ng piyesa. Okay. Wala ho kayong dala ng mga papeles na hinahanap nila. Ano lang po, company ID. Ayon kay PNP Chief Guillermo Elazar, habang naki-ECQ ang NCR, hindi na muna nila papahintulutan na makabalik ng Metro Manila ang mga residenteng galing probinsya. Mag-iintay na sila ng after ng ECQ, except for those who belong to worker APOR na ialo natin pumasok. So, ito naman talaga ang konsepto natin. Talagang mag-iintay sila doon at mag-iintay na ma-lift na itong ECQ or even MECQ at pumunta na tayo sa GCQ or MGCQ. Isa-isa ring sinala ng Highway Patrol Group at Southern Police District ang mga sasakyang dumaraan sa Las Piñas, Bacoor Checkpoint sa timog ng Metro Manila. Walang kawala ang ilang lumabag. Magbawas po tayo, magbawas. Dikit-dikit na po tayo dyan. Bakit pinagsakay ng sobra? Di ba 50% lang tayo? Nakalimutan ko sir sa pasisya na bukas hindi na maulit. Ayon sa pulisya, basta't may dalang papeles ang mga motorista at mga motorcycle rider ay agad naman silang pinapalagpas sa checkpoint. Kaninang pasado alas 5 ng hapon, humaba ang pila ng mga commuter sa Quezon Avenue at Muñoz. Pero pagsapit ng alas 6, nawala na ang pila. Sa Bacoor Checkpoint, nagkaroon din ng build-up ng mga sasakyan kanina. Sa kabuuan, naging banayad ang uwian ng mga galing sa trabaho. Dahil sa ECQ, wala nang masyadong sasakyan sa lansangan pagsapit ng alas 8 ng gabi kanina.
John Consulta, GMA News. Walang bakuna, walang quarantine pass. Yan ang ipinagtaka ng isang residente sa Quezon City nang hingan siya ng katunayang bakunado na para mabigyan ng quarantine pass. Paglilinaw ng lokal na pamahalaan, hindi requirement ang bakuna sa pagkuha ng quarantine pass. May report si Mariz Umali. Ano po ba? Ito ang nangyari sa Barangay Central sa Quezon City kaninang umaga nang kumuha ng quarantine pass ang nag-upload ng video na si Isabel. Para lang po hindi kami masabihan na nagpapakalat kami ng fake news. Ano po yung patakaran? Paano po makakuha ng quarantine pass? Kailangan po vaccinated. Pero po, so pag hindi ka vaccinated, hindi po mabibigyan ng quarantine pass. Nakausap ko si Isabel at ipinakwento ko ang nangyari sa video. Hindi naman daw siya nahirapang makakuha ng quarantine pass dahil bakunado na siya. Pero kinunan daw niya ng video ang staff dahil nagulat siya na hinihinging requirement ang vaccination card para sa quarantine pass. Alam ko naman na hindi kasalanan ni ate sa barangay hall dahil sumusunod lang siya dun sa directive. Pero kaninong directive yon? I don't think that's the policy. Kasi hindi nga makatao yun, di ba? At alam naman natin kung gaano kahirap makakuha ng vaccination schedule now. Nakausap namin ang barangay admin staff sa video na si Gladys. Pumayag siyang ipakita namin ang kanyang mukha at pumayag din siyang ipakita namin ang videong in-upload ni Isabel. Agad niyang inaming nagkamali siya sa sinabi kay Isabel sa video. Pero paliwanag niya, Naratal lang po talaga ako kanina kasi ako lang din po yung mag-isa. Tapos na sunod-sunod din po yung dating nagpapagawa po ng ID, mga ganun po. Tapos siya, direct sa mukha ko pong binibidyohan na ganyan. Doon po sa mga parang ano na yung isip na dapat kailangan bakunado, ganyan. Humingi po ako ng sorry doon po sa mga natamaan kung doon sa sinabi ko po. Paglilinaw ni Gladys, nagbibigay po si barangay ng quarantine pass per household. And then po, sa isang pamilya, kapag naman po lahat walang bakuna, is nililista po namin yon para pina-priority para mabakunahan. Ayon naman sa barangay chairman ng Barangay Central, may ibinabang memo sa kanilang lokal na pamahalaan ng Quezon City. At bagamat malinaw daw sa kanilang laman ito, posible raw na may nalito pa rin. Preferably, kaya Preferably, ibig sabihin, kahit kung hindi sila bakunado, mabibigyan ba sila o hindi? mabibigyan pa rin. Kung sa isang pamilya wala pang bakuna, pina-identify namin kung sino yung pwedeng maunang mabakunahan na hawak nung quarantine pass. Mismo si Quezon City Mayor Joy Belmonte na ang nagsabi, mabibigyan pa rin ng quarantine pass kahit ang mga hindi pa bakunado. Dahil sa nangyari, sabi ng alkalde, I will give a show cause order to the punong barangay. More for the punong barangay to be given an opportunity to explain na bakit nagka-ganon. Hingi kami ng sorry yung council kung nagkamali man yung isang staff dahil siguro kasi natatapos sila halos gabi na sa pag-ikot. Kaya sa sobrang pagod. Ang gusto namin na makontrol yung paglabas-labas ng tao. Total 14 days lang naman yun. Pupulungin naman daw muli ng Barangay Central ang mga tauhan na mamahagi ng quarantine pass para masigurong malinaw sa kanila ang patakarang ipinatutupad at nang hindi na raw maulit ang ganitong insidente. Mariz Umali, GMA News. Payag daw si Senator Bongo na tumakbo bilang Pangulo kung si Pangulong Duterte ang makakatandem niya. Samantala, tuloy ang pakikipagpulong ni Vice President Leni Robredo sa iba pang personalidad na hindi niya kapartido. May report si Sandra Aguinaldo. Sa meeting ng National Executive Committee ng PDP Laban Cusi Faction nitong Miyerkules, inaprobahan ang isang resolusyon na nag-iendorso ng tambalang Go Duterte o Senador Bongo sa pagkapangulo at Pangulong Duterte sa pagkabise. I think all of us did not consider anyone kasi the logical and popular choice is the Go Duterte tandem. Sabi naman ni Go, kung si Duterte raw ang makakapartner niya bilang bise, papayag siyang tumakbong Pangulo. Ang makapagbabago lang ng aking desisyon na tumakbo bilang presidente ay kung si Tatay Digong ang aking magiging vice-presidente. Dahil alam ko, yun ang magiging totoong continuity.
Wala pang tugon ng Malacanang sa sinusulong na Go Duterte tandem. No comment naman ang sagot ni presidential daughter Mayor Sara Duterte na nagsabi ng bukas din siya sa pagtakbo. Isasalang ang resolusyon sa PDP Laban National Convention sa September 8 para maaprubahan ng mga miyembro. Kung may iba raw gusto ring kumandidato, pwede pang isama sa pagpipilian. Kahit si Senador Manny Pacquiao na kanilang kapartido pero nasa kabilang paksyon. I invite them to attend the National Convention. If they want to nominate Senator Pacquiao as a candidate on that convention to be the standard bearer of the party, they may do so. Everybody is welcome to do that. Wala pang reaksyon ang kampo ni Pacquiao pero dati pa nilang sinabi na patuloy nilang kino-question ang legalidad ng mga ginawang pagpupulong ng Cusi faction. Nagsumite ang Cusi faction sa COMELEC ng Sworn Information Update Statement o CUS na naglalaman ng pangalan ng kanilang mga bagong halal na opisyal kapalit ni Pacquiao. Pero dati nang sinabi ng Pacquiao faction na magsusubite din sila ng mga kaukulang dokumento sa COMELEC bilang tunay na kinatawan ng PDP Laban. Inaasahang re-resolbahin ng COMELEC kung alin sa dalawang paksyon ang lehitimo. Sa isang text message, sinabi naman ni Senador Coco Pimentel, kaalyado ni Pacquiao, na dapat hindi muna pag-usapan ang politika at tutukan muna ang paghihirap ng mga tao sa pandemya. Sinabi rin ni Matibag na bukas din sila kung sasali si dating Senador Bongbong Marcos sa PDP Laban. Nagpasalamat dito si Marcos at sinabing marami daw sa PDP Laban ang kanyang kaibigan, lalo na si Pangulong Duterte. Patuloy daw siyang nagkokonsulta sa mga kababayan para sa tatahakin na landas sa 2022. Si Manila Mayor Isko Moreno, isa sa mga matunog na tatakbo para sa national position sa 2022, nag-resign na sa National Unity Party at nakatakdang manumpa sa Aksyon Demokratiko. Ang iniwan niyang partido, merong alyansa sa partido ni Mayor Sara. Kaya ang tanong, indikasyon na kaya itong tatakbo ring Pangulo si Moreno? Hindi ko talaga masyadong iniintindihan. Ang importante muna ngayon, 2 linggo, yung ayuda at saka yung bakuna. Si Vice President Leni Robredo na nagsabi ring bukas sa pagtakbong Pangulo, nag-post naman ng larawan sa kanyang Facebook na kasama si Senador Ralph Recto na bumisita raw sa kanya kahapon. Si Recto ay miyembro ng Nationalista Party. Sandra Aguinaldo, GMA News. Isang panalo na lamang ang kailangan ng Pinoy boxer na si Carlo Paalam para makuha ang inaasam na gold medal sa 2020 Tokyo Olympics. Matinding hirap ang kanyang pinagdaanan bago niya narating ang Olympics. May report si Salima Refran. Sa bawat panalo sa Tokyo Olympics, napapaluhod sa pagpapasalamat sa Diyos ang Pinoy boxer na si Carlo Paalam. Hindi kasi naging madali ang daang tinahak niya patungo sa Olympics. Taong 2010 nang makilala ni Coach Elmer Pamisa ang nooy 11 anyos na si Carlo o Dondon na namamasura sa Cagayan de Oro. Nakasparing kasi nito ang anak ng isa pang boxing coach doon. Nakikita namin, nagdadala ng sako, talaga dumi, nagdala walang chinilas, nagdadala siya tapos namulit ng yung mga buti-buti ma'am, yung buti, yung mga bakal na mga ano. Naawa din talaga ako sa bata kasi masipag tapos magaling tapos ganun. Nung sa basura, sabi ko sayang yung yung abilidad niya sa boxing. Dahil magaling, matapang, at tapos mabait. Isinali sa lingguhang Boxing at the Park kung saan kumikita ang batang Carlo ng 1 hanggang 200 piso kada laban. Sabi niya ko, sana coach, huwag mo kong iwan kasi. Hindi kita iwan. Sabi niya, sana coach, kung may laro ako, pwede ikaw yung maging coach. Wala problema. Kaya hanggang ngayon, ma'am, nagsama talaga kami. Napasama kalaunan sa national team si Carlo matapos magwagi sa iba't ibang kompetisyon. Ang samahan ng dalawa sinubok na ng panahon at ngayon, umabot na sa Olympics. Yung sa Thailand po, inupukusan na ako noon ng mga coach ko lalo na si Coach Pamisa po, yung parang papa ko na po kasi siya yung kasama kong maliit ako hanggang itong edad na kasama pa rin. Sobrang saya ko pa po kasi kasama ko siya dito. Isang panalo na lang mula sa ginto si Carlo at makakalaban niya rito si Galalia Fai ng Great Britain. Sabi niya ko sa sparring ko na yan. Nung pa ako 49 pa ako pero ngayon 52 na kami. Sa tingin ko kaya ko na siya. Sabi niya kanina, yun dapat talaga yung puso natin.
parang malaking chance ako na to, Coach. Ang pagsasamang pinagtibay ng panahon, ipinagdarasal ngayon na makuha ang kumikinang na ginto. Gawin ko lang yung best ko at gawin ko yung proseso po na daan-daanin ko po hanggang dumating sa dulo po. Salima Refran, GMA News. Nagmistulang ghost town ang isang lugar sa California sa Amerika na naabo matapos lamunin ng wildfire. Sa Pennsylvania naman, libo-libong bubuyog ang natagpuang namumugad sa isang bahay. Yan at iba pang balitang abroad sa report ni Mark Salazar. Nagmistulang ghost town ang bahagi ng Greenville sa California, USA matapos kumalat ang wildfire na nagsimula sa Sierra Nevada Mountains. Natabunan ng abo ang mga sasakyan at mga gusali. 3 linggo nang namemerwisyo ang wildfire na nilamon ng mahigit 300,000 ektarya ng lupain sa California. 35% pa lang nito ang naapula. 800 residente ng Greenville ang inilikas. Wala namang naiulat na nasugatan o nasawi. Sa unang tingin ay liwanag lang sa dilim ang nasa video na yan. Pero maya-maya pa, nahati ang pine tree na yan matapos makidlatan sa Big Bear Lake, California. Agad namang naapula ang apoy. Sa Pennsylvania naman, isang bahay ang pinugaran ng aabot sa 450,000 na bubuyog. Mahigit 30 taon na raw na nakikitira ang mga bubuyog sa bahay. Nasira na ang mga haligi at dingding nito. Inalis na ang mga bubuyog. Tumagal ng 1 buong araw ang pag-relocate sa mga bubuyog mula sa bahay papunta sa isang local farmhouse. Mark Salazar, GMA News. Patay matapos barilin ng sariling tauhan ng Provincial Director ng PNP Sulu sa isang checkpoint sa Jolo. Base sa inisyal na investigasyon, nangyari ang krimen habang iniinspeksyon ni Police Colonel Michael Bawayan Jr. ang isang quarantine checkpoint sa Barangay Asturias kaninang hapon. May mga sinabi raw si Bawayan na hindi nagustuhan ng kanyang tauhan na si Police Staff Sergeant Imran A. Gila, kaya binaril niya si Bawayan. Sunod na gumanti ng putok ang security personnel ni Bawayan at tinamaan si Gila. Isinugod ang 2 pulis sa ospital pero pareho silang idineklarang dead on arrival. Idinimanda ng breach of contract ng isang Italian fashion company si Kendall Jenner. Pinagbabayad ng $1.8 million o katumbas ng mahigit 90 million pesos ang highest paid model sa buong mundo. Reklamo ng fashion house Liu Zhou sa New York, hindi raw sumipot si Jenner sa isang photoshoot. Nakatakta na ito noong March 2020 sa London pero dahil sa travel restrictions ng COVID pandemic, napagkasunduan ng 2 panig na i-postpone na lamang muna. Mula noon, hindi na raw nakipag-ugnayan sa kanila si Jenner. Batay sa kanilang investigasyon, bumiyahe pa Italy si Jenner noong Setyembre para sa photoshoot ng ibang designer. Pinababalik nila kay Jenner ang ibinayad nilang $1.35 million plus penalties. Hindi naman daw kasi natapos ang photoshoot alinsunod sa nakalagay sa kontrata. Wala pang pahayag tungkol dito si Jenner pero pinabulaanan ng kanyang agency ang mga paratang. Ilang beses na raw nag-alok ng bagong schedule si Jenner para masunod ang commitment niya sa kumpanya. Kung ang mga bata kadalasang pinapakalma para hindi umiyak kapag binabakunahan, sino mag-aakala na ang isang lola sa Pangasinan hindi lang umiyak? Hinanap pa ang kanyang nanay ng bakunahan kontra COVID. Alay! 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 Okay lang po yan. Okay lang po. Okay lang po yan. Ay, dako na lang to. Huwag kang gagalaw. Kwento ng 87 years old na si Lola Erlinda, bigla niyang naalala ang kanyang mama na sinasamahan siya noong bata pa siya tuwing magpapabakuna. Nagpabakuna raw siya kontra COVID dahil gusto pa raw niyang makasama ng matagal ang kanyang mga anak at apo. Gano'n naman talaga, no? Kahit na anong age ka na.
Wala naman daw siyang naramdamang side effect ng bakuna. Nakapagwalis pa raw siya sa harap ng kanilang bahay kinaumagahan. Payo ni Lola sa mga kapwa senior citizen magpabakuna na rin para maprotektahan ang sarili mula sa COVID-19. Nakakatakot magpa-injection pero siyempre nakakapagpagaling sa akin. Makabuti. Siyempre para mabang buhay pa hindi ako magkakasakit. Matanda na ako. At yan po ang mga balitang dapat niyong malaman. Sumasalamin sa katotohanan sa ating bayan. Para sa Pilipino, ako po si Maki Pulido. Ako naman si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMAnews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.